Mga kababayan nating senior sa mga madalas itanong ng ating mga SSS member, pwede pa ba i-withdraw ang total contributions at interest sa SSS Pension Booster pagkalipas ng 5 taon? At ano ang mangyayari kung kailangan ninyo agad ito bago pa umabot sa 5 taon? Panoorin po ninyo ang buong video para sa kumpletong sagot dahil ipapaliwanag natin dito ang pagkakaiba ng pension booster sa MPF, ang tunay na maturity period nito, at ang mga epekto kung i-withdraw ninyo ito ng maaga. I-subscribe na po kayo sa aming channel na SSS Update Today para palagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong pension at mga benepisyo. At bago tayo magsimula, comment na po kayo sa baba at sabihin kung saang city o probinsya kayo nanood ngayon. Ito ay nagbibigay sa akin ng malaking motibasyon na patuloy na gumawa ng mga video para sa inyo. Una, linawin muna natin kung ano talaga ang SSS Pension Booster. Ito ay kilala rin bilang My SSS Pension Booster, isang voluntary provident fund na dating tinatawag na WISP+. Ito ay bukas sa lahat ng SSS member, anuman ang inyong monthly salary credit, basta't may isa na kayong naipostang kontribusyon at wala pang na-file na final benefit claim. Ang minimum na kontribusyon dito ay ₱500 bawat pagbabayad at walang maximum limit, depende na lamang sa patakaran ng inyong SSS partner collecting agent. Ngayon, mahalagang malaman ang pagkakaiba ng pension booster sa Mandatory Provident Fund o MPF. Ang MPF ay ang bahagi ng inyong kontribusyon na automatikong napupunta rito kung ang inyong monthly salary credit ay lumalagpas sa ₱20,000. Ito ay hindi ninyo maaaring i-withdraw ng maaga. Makukuha lamang ito sa pagre-retiro, sa total disability o sa kamatayan. Samantalang ang pension booster, ang voluntary component, ay maaari ninyong i-withdraw pagkalipas ng 5 taon mula sa inyong unang kontribusyon. Ito ang tinatawag na maturity period ng pension booster. Ang pension booster ay maihahambing sa Pag-ibig MP2 dahil pareho silang may 5-year na maturity period bago maaaring i-withdraw ng buo, ngunit may isang malaking pagkakaiba. Sa Pag-ibig MP2, kapag lumagpas na ng 7 taon ang inyong pera nang hindi ninyo ito na-withdraw, tumitigil na ang pagtubo nito. Nananatili lamang doon ang inyong pera nang walang dagdag na kita. Sa pension booster naman, kahit lumagpas pa ng 5 taon, kahit ilang taon pa ito hindi ninyo kinukuha, patuloy pa rin itong tumutubo o kumikita ng interest. Ito ay dahil ang layunin talaga ng pension booster ay para sa retirement kaya hindi ito basta titigil sa pagtubo kapag umabot na sa maturity. Dahil dito, hinihikayat mismo ng SSS na kung maaari, ipagpatuloy na lamang ninyo ang inyong pension booster hanggang sa panahon ng inyong pagre-retiro. Bakit? Dahil kapag kayo ay nagretiro na at kukunin ninyo ang inyong buong pension booster, kasama ang mga tao ng pagtubo nito, malaki ang matatanggap ninyo bilang karagdagan sa inyong regular na pensyon mula sa SSS. Ngayon, ano ang mangyayari kung sakaling kailangan na ninyong kunin ang inyong pension booster bago pa man umabot ito sa 5 taon? Una sa lahat, hindi kayo maaaring mag-withdraw sa loob ng unang taon ng inyong kontribusyon, maliban na lamang kung ito ay sitwasyon ng extreme hardship. Ang SSS mismo ang magpapasya kung ang inyong kadahilanan ay kwalipikado bilang extreme hardship. Kung ang inyong kontribusyon ay umabot na ng 1 taon ngunit hindi pa umaabot ng 2 taon, maaari kayong mag-withdraw ngunit hindi ang buong halaga ng inyong kita o earnings ang matatanggap ninyo. Ayon sa karaniwang paliwanag ng mga SSS advisory, mas mababa ang porsyento ng inyong earnings na matatanggap kung mas maaga kayong mag-withdraw bago pa man umabot ang 5 taon. At unti-unti itong tumataas hanggang umabot sa buong 100% kapag naabot na ninyo ang 5 taon na maturity. Dahil maaring magbago ang eksaktong porsyento base sa kasalukuyang patakaran ng SSS,
mainam na kumpirmahin ninyo ang eksaktong schedule na ito sa inyong SSS branch o sa opisyal na website bago kayo magdesisyon. Ang mahalagang punto dito, kung mag-withdraw kayo bago pa man umabot ang 5 taon, mababawasan ang inyong matatanggap kumpara sa kung hinintay ninyo itong umabot sa maturity. Kaya kung maaari, iwasan ang maagang pag-withdraw dahil sayang ang inyong potensyal na kita mula sa interest. Bakit talaga inire-rekomenda ng SSS na hintayin ninyo ang pagre-retiro bago kunin ang pension booster? Dahil kapag dumating na ang panahon ng inyong pagre-retiro, makukuha ninyo ang buong halaga ng inyong pension booster kasama ang principal at ang lahat ng natubong interest bilang karagdagan sa inyong regular na buwanang pension mula sa SSS. Kung kayo rin ay magdedesisyong kumuha ng 18-month advance pension sa inyong regular na kontribusyon, malaking halaga rin ito na kasabay ng inyong pension booster. Kaya lalong lumalaki ang matatanggap ninyo sa pagre-retiro. Bilang buod, ang SSS Pension Booster ay may 5 taong maturity period bago ninyo ito maaaring i-withdraw ng buo. Kung mag-withdraw kayo ng mas maaga sa 5 taon, mababawasan ang inyong matatanggap na kita at kailangan munang lumagpas ng 1 taon bago pahintulutan ang withdrawal, maliban na lamang sa extreme hardship. Ngunit kung ipagpapatuloy ninyo ito hanggang sa inyong pagre-retiro, patuloy itong tumutubo at malaking dagdag ito sa inyong regular na SSS pension. Kung mayroon kayong pension booster ngayon at hindi kayo talaga nangangailangan agad ng pera, mas mainam na hintayin na lamang ninyo itong umabot sa maturity o kaya naman ay hanggang sa inyong pagre-retiro para masulit ninyo ang buong potensyal ng inyong savings. I-subscribe na sa aming channel na SSS Update Today para palagi kayong updated at para mas mabilis na makuha ang aming susunod na video na puno ng mahahalagang impormasyon para sa inyo.